Tumitindi ngayon mga kapatid lalo na ang sigalot dito sa pagitan ng ang Amerika at ng Venezuela. At ngayon mga tol, nag-deploy pa ang Estados Unidos ng karagdagang armas at mga sundalo sa Caribbean. No, ito'y bilang bahagi daw mga kapatid ng laban sa Venezuela. Pag-usapan natin 'to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Tulad ng dati mga kapatid, manonood tayo ng balita at the same time bibigyan natin to ng reaction and komentaryo. So ito ang topic na ating pag-uusapan, no? Nag-deploy mga kapatid ng dagdag armas at sundalo ang Amerika dito sa Caribbean. Ito'y malapit, no? Dito sa Venezuela. Ito'y bilang hakbang daw ng laban nila dito sa Venezuela. Kung naaalala ninyo mga tol, pinapunta ng Amerika o pinadala ng Amerika yung kanilang mga warship, marami, no, malapit doon sa Venezuela dahil nga daw doon sa laban nila sa drug cartel. Pero sinasabi naman ng Venezuela, ang totoong pakay ng Amerika is palitan yung rehimen doon, mga tol, no? Pero bago to mga kapatid, no, pag-usapan pa natin etong pagkondena ng China dito sa pagbebenta ng armas ng Amerika sa Taiwan. No, ito'y galit na galit ang China dito sa balitang ito mga tol dahil $11.1 billion na armas. No, iba-iba, may howitzer, may HIMARS ang ibebenta ng Amerika dito sa Taiwan. Alam naman natin mga tol, 'di ba? Gustong-gusto na atat na ang China. Matagal na nilang gustong-gustong masakop itong Taiwan. 70 years na mga tol, no? 7 dekada na. So ito ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na to mga tol. Samahan ninyo ko. Bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre kung ikaw ay nanonood sa ating FB page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 184,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga kaibigan, mga bagong kapamilya natin dito sa ating channel and dito sa ating page. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin itong mga balitang to. Dagdag ng mga armas at sundalo ang ipoposisyon ng United States sa Caribbean, bahagi ng panggigipit nito sa Venezuela. Tugon naman ng Caracas, hindi susuko ang bansa sa banta ng Washington. Si Rose Papa Angeles para sa balita. Diba, dun nga sa Venezuela mga tol, diba? Na meron na silang yung mga reservists nila, alos sa lahat ata ng mga mamamayan nila parang nagpalista na, no? Willing na ring lumaban mga tol. Tapos yung kanilang mga sundalo naka-ready na rin, nag-deploy na rin sila ng mga tangke saka mga barko para harapin etong puwersa ng Amerika. Hindi ko sure kung galing ba rito sa Venezuela. Tama, galing din dito mga tol sa Venezuela, mga Venezuelan boat pala yun. Diba, napakarami ng mga Venezuelan boat ang inatake ng Amerika, pinasabog nila at marami na nga rin doon yung nasawi dahil sinasabi nilang ito'y mga drug boat daw. No? Yun ang sabi ng Amerika, pero yun ay questionable, yun ay kine-question ng marami. Dahil sinasabi hindi daw ito dumaan sa due process, walang investigation, walang paglilinaw na kung totoo man daw o hindi yung sinasabi ng Amerika. Basta nakita nilang naglalayag dito, 'di ba, sa karagatan, bila na lang nilang inaatake. Pag may nakita pa nga silang buhay, may second strike pa mga tol eh. Yun ay binabatikos ngayon mga tol. Tuloy natin. Kasama sa karagdagang armas na inire-deploy ng US sa Caribbean ang F-35A fighter jets, EA-18G Growler electronic warfare aircraft at iba't ibang helicopters at rescue planes patungong Puerto Rico. Matatanda ang nagpadala rin ng Washington ng tanker aircraft sa Dominican Republic para sa aerial refueling ng fighter jets at bombers doon. Kabilang ang EA-18G Growler na dinisenyo para ma-detect at maharang ang radar ng kalaban, gabayan ng standoff strikes at maglunsad ng AGM-88 HARM o high-speed anti-radiation missile. Mukhang may sisiklab na naman ng panibagong gulong. Mukhang nag-aambaan pa lang tong dalawang to eh. Sa isang report, sinabi ng military experts na ang pagde-deploy ng nasabing mga kagamitan ay pagpapakita na hindi lamang ito simbolikong pagpapasikat ng US, kundi layunin ding maglunsad ng operasyong militar sa rehiyon. Ayon din sa military expert, ang pagpapakilala ng electronic warfare airplane ay para alisan ang Venezuelan Armed Forces ng kakayahang gamitin ang air defense systems nila laban sa airstrikes ng US. Alam niyo yung mga ganitong hakbang, isa rin tong pamamaraan para pababain yung moral ng kanilang kalaban eh.
Diba? Halimbawa na lang, ito syempre matatapang din mga tol, mga sundalo ng Venezuela. Pero kapag nakita nila na talagang, alam mo, outnumbered sila pagdating sa puwersa at pagdating sa bilang, yung sila mismo mag-iisip na rin, ano, lalaban pa ba tayo? O sumuko na lang tayo? 'Di ba? Kasi kumbaga hindi pa nagsisimula yung laban, nakikita na nila na wala na silang pag-asang manalo. Ganun yung technique. Hindi ko sinasabing walang pag-asang manalo yung Venezuela, pero kumbaga ito yung paraan ng Amerika para maipakita na wag na lang kayong lumaban. Kasi isa lang talagang kahahantungan yan, magsasayang lang kayo ng buhay ninyo. Wag na kayong lumaban. Kaya pinapakita nila yung ganitong klaseng puwersa. Actually, hindi lang Amerika gumagawa niyan. Maraming bansa, isa na dyan ng China. Kaya yung ginagawa nilang pagpapakita ng puwersa, show of force, pinapakita nila dun sa mga maliliit na bansa. For example, Taiwan, Pilipinas, di ba? O mag-isipan nyo na, papalag pa ba kayo? Lalaban pa ba kayo? Hindi pa nagsisimula laban, alam nyo na kung sinong mananalo. So, ang gagawin nila, pahihinain nila yung moral, pahihinain nila yung isip ng mga sundalo para sumuko na lang. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nangyayari yung ganung bagay. Kasi for example, sa Taiwan, kahit na outnumbered sila pagdating sa bilang ng mga sundalo ng China, pero alam nilang marami silang kapartido, marami silang kaalyado. Diba? Ganon din ang Pilipinas, meron tayong mga kaalyado. Saka alam naman kasi natin talaga yung taktika ng China. Pero hindi natin maikukumpara dito sa Amerika kasi hindi nagbibiro tong mga to. Pag sinabi nilang ultimatum, talagang ultimatum. Pag sinabi nilang aatake sila, atake talaga sila. Hindi sila puro ganun lang. Ganun din yung Israel, mga tol. Tuloy natin. Samantala, bilang tugon sa painit na tensyon sa Caribbean, nanindigan si Venezuelan Defense Minister Vladimir Padrino Lopez na hindi susuko ang bansa nila. Anya malabo ang pahayag ni US President Donald Trump tungkol sa kontrobersyal na pagsamsam nito ng Venezuelan oil tankers. Y ha anunciado una cosa And he announced something completely incoherent. Completely incoherent. completamente incoherente. Completamente incoherente. Ha dicho el señor Trump Mr. Trump has said that we are the thieves, that we have stolen the oil that lies here in our land. que nosotros somos los ladrones, que nosotros nos hemos robado el petróleo que subyace aquí en nuestra tierra, pero que ellos dicen But which they say belongs to them. que les pertenece. Eso es una cosa That's completely inconsistent, incoherent. completamente inconsistente, incoherente y, bueno, We could say today, people of Venezuela, December 17th, Venezuela has achieved a victory. Oh. pudiésemos decir hoy, pueblo de Venezuela, 17 de diciembre, Venezuela se ha notado una victoria de cara a la verdad. In victory in the face of truth. The truth has been revealed. La verdad ha sido develada. Sinabi ni Ay, pagpapalakas na lang din sa sarili, no? Pagpapalakas ng loob. So nakamit na daw nilang tagumpay, pero hindi tagumpay sa tagumpay na maihayag ang katotohanan, sabing ganun. Lopez na nananatiling masigasig at handa ang Venezuelans para depensahan ang kanilang bayan. Binigyan din ni Lopez na umaalma ang mga mamamayan ng Venezuela laban sa kahiyahiyang kasamaan ng imperialismo ng Amerika. Ayon nga sa ibang report mga tol, sa report sa India, etong India mga tol hindi ito pro-US, alam naman natin yun. Pero sinasabi nila na kumbaga parang ang ginagawa ng Venezuela daw is parang pagpapalakas na lang sa kanilang sarili. Pero sa totoo daw, takot na rin daw sila kasi alam naman talaga nila kung anong kapabilidad o kapasidad ng Amerika pagdating sa labanan. No? So tuloy natin ang balita mga kapatid, mula pa rin sa Net25. Eto na, kinundena ng China ang pagbenta ng armas ng US sa Taiwan. Panoorin natin to mga tol. Sa ibang balita, sa isang pahayag ay mariing kinundena ng China ang pag-aproba ng Estados Unidos sa isang arms sales package para sa Taiwan. Wala na silang magagawa. Ang naturang arms sales package na nagkakahalaga ng $11 billion ay magpapadala ng HIMARS rocket systems, howitzers, anti-tank missiles, drones at ilan pang mga parte para sa ibang kagamitan ng Taiwan upang paigtingin ito ang kakayahan ng Taiwan na depensahan ng sarili laban sa banta ng Beijing. Ayon naman sa Ministry of National Defense ng China, ihahanda ng kanilang militar ang mas malalakas na pagsasanay at magpapatupad ng forceful measures upang ipagtanggol ang soberanya at integridad ng Beijing sa kanilang teritoryo. Pero mo ganun kaseryoso ang Taiwan. Bagamat mga inchik din sila mga tol, sa totoo naman talaga mga Chinese din sila. May mga nagsasabi nga sila daw yung mga totoong Chinese. Diba? Kaya nga tawag sa kanila People's Republic of China. Diba? Ang mga Taiwanese mga tol, ang pagkakaalam ko, 'di ba? Mga natalo 'yan nung nagkaroon ng gera dati sa China. Tapos dito pumunta
Yan, dyan pumunta sa Taiwan. Tapos doon na sila nagbuo ng gobyerno nila. Pero biruin mo, no, kahit bago lang sila, nakagawa sila ng maunlad na gobyerno. Di hamak na nahigitan pa nila tayo, mga tol eh. Tayo, ang tagal na nating nag-e-exist dito sa mundo, mga tol. Pero tingnan mo naman kung gaano tayo napag-iwanan. Bilang palatandaan o bilang ebidensya, mga kapatid, meron tayong mga OFW dyan. Anong ibig sabihin ng OFW, overseas Filipino workers? Doon sila nagtatrabaho instead na nagtatrabaho sila dito mismo sa ating bansa. Bakit? Siguro mas maganda yung benepisyo, mas malaki sahod. Pero mo yun ha, kung ikukumpara mo yung liit ng isla nila sa laki ng bansa natin, mga tol, mas maunlad pa sila. At eto sila, nakikita mo talagang desidido silang palagan yung isang dambuhala. Kung tayo nga daw ay David versus Goliath, 'di ba? Pilipinas sa China, David versus Goliath. Ano to? Ano pa to? Napakaliit na isla niyan, pero kung yung puwersa naman na pag-uusapan, mas malaki sa atin 'yan. 'Di ba? Mas malakas sa atin 'yan. 美国2026财年国防 The United States Fiscal Year 2026 National Defense Authorization Act exaggerates 授权法案渲染中 the so-called China threat, interferes in China's internal affairs, 国威胁、干涉中国内政、损害 and undermines China's sovereignty, security, and development interests. 中国主权、安全、发展利益。中方对此强烈不满，坚决反 China expresses strong dissatisfaction and resolutely opposes this, having repeatedly 对，已多次向美方提出严正交涉。 lodged solemn 此强烈不满，坚决反对，已多次向美方提出严正 representations with the U.S. 交涉。 Sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry, sinabi ang ganitong hakbang ng Amerika ay nagpapahina sa kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait at maaaring magpasimula ng higit pang tensyon militar sa rehiyon. Lahat naman ng ginagawa ng ibang bansa is nagpapahina sa kapayapaan. Sila lang ang nagpapalakas lagi sa kapayapaan. Yun ang kanilang naratibo. Lahat ng ginagawa nila puro pagpapalakas sa kapayapaan. Never silang nagpahina ng kapayapaan. Kahit yung ginagawa nilang paninindak dito sa Taiwan, hindi para sa gera yun, para sa kapayapaan yun. Yung pakikipag-away nila sa Japan, para sa kapayapaan. Diba? Pero yung ibang bansa, mga tol, para lagi sa kaguluhan yun. Yun ang pananaw nila. Iginit din ng Beijing ang kahalagahan ng pagrespeto ng international community sa One China Principle na matagal na nilang sinusubukang pairalin. Irespeto nyo muna yung international law. Irespeto nyo muna yan bago kayo mag-demand ng respeto, bago kayo mag-demand ng pagtugon sa One China Principle o One China Policy nyo, irespeto nyo muna yung integrity ng ibang bansa, irespeto nyo muna yung karapatan ng ibang bansa. Puro kayo demand na irespeto One China Policy pero soberanya ng ibang bansa ayaw nyong irespeto ng problema sa inyo 中方敦促美方客观理性看待中国发展和中美关系，同中方相向而行，共同落实好中美元首釜山会晤达成的重要共识，不得实施上述法案涉华消极 The US must refrain from implementing the negative China-related provisions. 条款，并消除负面影响。 Doon nga sa balita nila, doon sa mga FB page nila, sabi nila dinudungisan daw ng Pilipinas ang China. Biruin mo mga tol. Paulit-ulit na sinasabi sa kanila, hindi lang naman Pilipinas ang nagsasabi sa kanila, lahat, halos buong mundo nagsasabi sa kanila. Irespeto ninyo yung UN Convention on the Law of the Sea. Batas sa karagatan yan, hindi yan imbento ng kung sino-sino lang. Member sila doon, nakaperma sila doon. Irespeto nila yon para walang gulo, para magkaroon ng kapayapaan. Biruin mo mga tol, ine-enjoy nila yung karapatan nila doon sa kanilang 200 nautical miles pero hindi pa sila masaya. Ang gusto nila sakupin pati yung soberanya ng ibang bansa. Tapos biglang nagde-demand sila irespeto One China Principle o One China Policy. Samantalang sila na mga sugapa. Grabe, di ba? Anyway, anong masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.